Kaugnay ng hinaing ng mga mangingisda sa gitna ng mataas na presyo ng langis at sa iba pang mga issue, kasama natin si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Salamat po sa oras. Yes, magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali din sa nakasubaybay sa inyong programa. Sir, ano na po ang assessment ng BFAR sa ulat na halos kalahati ng mangingisda daw sa Luzon ang tumigil na sa pangingisda dahil sa mahal ng krudo? Well, unang-una, masasabi natin 'no, na sa ngayon wala kaming formal na survey o pag-aaral na ginawa para malaman talaga natin na, kalahati ng bilang ng ating mga mangingisda ay tumigil na. Maaring itong ulat na 'to ng, ilang grupo ay anecdotal lamang. Pero, patungkol po doon sa ginagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, matugunan itong hamon na kinakaharap ng ating mga mangingisda bunsod nga nitong, nangyayaring sigalot sa gitnang silangan na naging dahilan para patuloy po ang pamimigay ng fuel assistance ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. In fact, bago pa itong karagdagang pondo, gamit yung pondo ng mga nagdaang taon, tuloy-tuloy po ang pamimigay ng fuel assistance ng BFAR. At sa ngayon po, as we speak, mahigit 10,000 na po ang nabibigyang mga mangingisda nitong 3,000 one-time fuel assistance. Na ang priority natin ay doon sa mga mangingisda na nagagaling sa 5th class municipality. At dahil nga nagkaroon ng krisis, minarapat natin na talagang i-enhance itong programang ginagawa natin kaya't nagkaroon po tayo ng karagdagang 50 million pesos na pakikinabangan ng additional 15,000 na mga mangingisda, Cheryl. Paano po naapektuhan itong fuel cost, yung overall fish supply at presyo sa merkado? Sa ngayon wala po tayong namo-monitor na sabihin nating, kakulangan ng supply. Stable po ang, supply natin ngayon ng, isda sa mga palengke, maging sa price monitoring natin, stable pa naman ang presyo, Cheryl. Sa Bulan Sorsogon, oversupply naman po ng tamban yung problema dahil daw sa pagbaba ng demand. Saan po nagkulang? Sa information dissemination ba o sa pagsunod ng mga mangingisda sa abiso? Yes, unang-una, Cheryl, gusto nating linawin na nagkaroon ng abiso ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources doon sa ating mga local fisherfolk dyan po sa Bulan, Sorsogon. Dahil nga po mahal na araw, alam natin na yung operation ng mga fish processing plant ay pansamantalang tumigil. No? So kaya nagpalabas ng abiso ang BFAR Region 5 na kung maaari ay tumigil muna sa pangingisda itong mga mangingisda dyan po sa Sorsogon. Subalit sa kabila ng ginawa nating abiso, may mga tumuloy pa rin at nangisda. Ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng oversupply. Kasi sarado yung mga planta, talagang hindi kayang i-absorb ng local market yung dami ng mga huli ng mga mangisda. Pero sa ngayon, Cheryl, habang nag-uusap tayo, nag-ooperate na po ang mga planta muli at yung intervention naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ini-utilize natin, ginagamit ang mga refrigerated vans dyan po sa Region 5, sa BFAR Region 5, para po matulungan itong ating mga mangisda na madala sa palengke itong kanilang mga huli, Cheryl. Mhm. Pero ano po yung kasalukuyang sitwasyon doon? I'm not sure kung accurate po yung mga kumakalat na litrato, videos na nagkalat na lamang sa dalampasigan yung mga isda. Sa ngayon, Cheryl, na-manage na ito, even yung sa West Stage 'no, yung sinasabing mga natapon, so na-manage na ito, Cheryl. At sabi ko nga, balik sa normal operation na yung mga fish processing plant. Nakipagtulungan na rin ang Philippine Fisheries Development Authority, yung PFDA po, para matulungan yung mga mangingisda doon naman sa storage 'no, cold storage ng kanilang mga huli. So, ito pong nangyaring sitwasyon na 'to, patuloy po natin itong tinutugunan, pag-aaralan kung paano po mas matugunan itong ganitong issue kapag po nagkakaroon ng maramihang huli 'no. Kasi nasa peak season tayo, Cheryl, eh. So talagang ini-expect natin lalo na yung pinangingisdaan, yung fishing ground na pinangingisdaan nitong ating mga mangingisda diyan sa Bulan, Sorsogon ay talagang mayaman dito sa Tamban or yung locally known as Lawlaw. So
ito po'y isang, ano po 'no, hamon na kapag natugunan ay, mangangahulugan din po ng kapakinabangan 'no. Kumbaga it's a positive problem 'no, meron tayong, nangyaring issue pero tutugunan na natin ito. Marami po mga pagsasanay na ginagawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pagdating po sa fish processing, paano po matutulungan lalo na itong mga kababaihan sa, paggawa ng bottled sardines, yung fermentation po ng mga isda para po kapag mayroong oversupply, meron po silang kakayahan na i-preserve ito, ma-process ito at, mapahaba ang shelf life, Cheryl. Sir, itong problema o pagkakaroon ng problema sa oversupply, hindi lang naman ngayong taon nangyari ito, di ba? May ano, sabi nyo nga, sagana daw, sagana talaga sa isda. So, alam na natin na nandun yung chances na magkaroon ng oversupply. And hindi ba pwedeng tulungan sila ng ibang probinsya or ano ang ginagawa po ng ating pamahalaan since this is expected na maybe imbes na masayang to, makita na lang na nakakalat po o natapon na lang, ay makinabang. Dito lang sa Metro Manila, ang daming nagugutom eh. Yes, tama po 'yan, Cheryl. Kaya lang, yung nangyari, nagkakaroon tayo po ng pag-abiso. Yung transport kasi 'no, kami po sa BFAR, to be honest about it, limited din ang aming resources pagdating po sa mga refrigerated vans. Iilan din lang po ang ating mga refrigerated vans. Tapos yung sinasabi po natin na baka puwedeng dalhin sa ibang mga bayan, yun po ang ginawa natin, during that time na, inutilize natin yung mga, reefer van at, dinala ito sa mga, merkado ng mga karatig na probinsya at bayan. Pero sobra-sobra po talaga, Cheryl, yung naging supply. Kaya nga ang isang solusyon, kapag ganito may pagkakataon na mayroon pong, kumbaga oversupply or yung marami talagang harvest, kung puwede, kailangang, itugma yung harvest o yung, paghango ng huli doon sa absorptive, capacity po ng ating merkado. At ang pamahalaan po nandiyan naman para po ibigay yung intervention. Kaya lang ito nga, sa kabila ng naging abiso natin, may mga tumuloy pa rin na mga na mangingisda. Kaya nagkaroon po talaga ng, oversupply, dito po sa Sorsogon, Cheryl. Gaano po karami yung nasayang? Ah, sa report parang, yung isang bangka kasi parang mga nasa 50 tubs yung nahuli nila. So if I'm not mistaken gano'n po karami yung huli nila. Pero Mhm. ngayon po na-manage na ito, back to normal situation na po yung, sitwasyon diyan po sa Bulan, Sorsogon, Cheryl. And maybe, sir, during this time of the year, pag ganitong parang, tansyado na naku, may oversupply, posibleng sumobra-sobra naman, imbis na masayang, ay yung coordination agad or ahead of time or planning with the private sector na baka sila na lang yung di ba, mag-accommodate po nito? Yes po, magandang recommendation po 'yan. In fact, isa po 'yan sa mga inilalatag na nating mekanismo 'no. Yung, pagkaroon ng proactive talaga na mechanisms, para po hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Nagkataon lamang po talaga na nangyayari ito kapag, may ano naman, may pagtigil ng operations yung private sector when it comes to processing 'no. Kaya bago pa man nga, nangyari ito, nagpalabas kami ng abiso 'no, before the Holy Week. Sinabi ng BFAR na kung puwede, suspend muna natin yung pangingisda kasi, magsasara yung mga fish processing plant. So, kahit pa sabihin natin fresh na ibebenta ay hindi pa rin kaya ng local market 'no. Kasi, itong tamban kasi, Cheryl, ano ito, highly perishable ito. Ito'y isang isda na talagang, pagka medyo tumagal lang ng konti ay nagkakaroon na ng deterioration, doon sa kanyang, quality 'no. Tapos kung, diyan naman sa local availability ng ice or ng yelo, kinulang na rin para malagyan ng yelo yung mga huli. Pero itong mga ito po ay, tinitingnan na natin, pinag-aaralan na natin para hindi na po maulit ang ganitong sitwasyon dahil gusto natin mas mapakinabangan ng mga mangingisda ang kanilang huli at, 'wag masayang. Kasi tama ka nga, ito'y ano, usapin din ng food security na ayaw natin na nagkakaroon ng, pagkasayang, doon sa mga huli ng ating mangingisda, Cheryl.
Sir, pagdating naman dun sa ayuda, puntahan ko ayon po sa grupong Sinag, nasa 15,000 o 1%, 1% pa lang daw ng mga mangingisda, ayun nakatanggap ng 3,000 fuel subsidy. Tama po ba yung bilang na ito? Siguro dapat ilagay po natin sa konteksto 'no, kasi ang coverage po ng fuel assistance ay mga municipal fisherfolk. At yung mga, registered yung kanilang bangka, rehistrado silang mga mangingisda 'no. Kasi pag sinabi po nating, fisherfolk iba't iba po 'yan. In fact kung titingnan natin yung datos nasa 2.5, million fisherfolk ang meron ng Pilipinas 'no. Pero, parte lamang ng numero na ito yung municipal fisherfolk. At, yung ginagawa natin ngayon following the principle of equity 'no, na mas inuuna natin yung mga mas nangangailangan doon po sa mga nasa fifth class, municipality 'no. Yun po yung priority natin na mabigyan. Pero ang kagandahan nito Cheryl 'no, isang magandang balita, sa pamamagitan po ng Presidential, Assistance, for Farmers and Fisherfolk Fund 'no, kaya nagpapasalamat tayo sa ating pangulo na-unlock na po yung additional 10 billion pesos for farmers and fisherfolk at bahagi ng pondong ito ay mapupunta rin sa mga mangingisda kaya't magkakaroon ng karagdagang 399,000 beneficiaries po na mapapakinabangan or makikinabang dito po sa additional fund na ito gamit yung Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk, Cheryl. At ang Department of Agriculture po ay nagawa na yung guidelines nito. Anytime this April, magkakaroon na po ng distribution gamit po itong additional fund na to, Cheryl. So definitely roll out para sa ayuda ay this April. Yes po, yes, tama po 'yan. Ayon po sa Sinag, kulang yung 3,000 piso. Dapat daw po gawin itong 4,000 piso. May plano ba na dagdagan po itong fuel subsidy? Well, ang layunin naman po palagi ng pamahalaan ay talagang ano, mabigyan ng sapat na ano 'no, na ayuda at, kung ano yung available resources, pinagkakasya po natin ito. Pero patuloy po nagsusumikap ang Department of Agriculture at ang BFAR na maghanap pa ng mga ibang sources 'no, kaya't, siguro, isa rin 'tong ano sa ating mga mambabatas pagdating po sa, pagpapanday ng mga pulisiya para sa dagdag ano po, na dagdag, pondo sa mga national government agencies katulad po ng BFAR. Pero kinikilala kasi natin, Cheryl, yung hamon ngayon 'no, hindi lang ang mga magsasaka at mangingisda yung humaharap ng hamon, iba't ibang sektor, lahat po ng sektor talagang hinaharap ang hamon na 'to. Kaya nga't ang inaasahan natin sana matapos na, mag-normalize na yung situation kasi tinatamaan talaga lalo na yung ating mga frontliners, pagdating po sa food security, yung mga magsasaka at, mangingisda, Cheryl. Binatikos din po ng Sinag yung requirement, sir, na dapat mayroon munang motorized engine boat para mabigyan ng ayuda. Ano po ang tugon nyo rito? Well, logically kasi dapat, kung Wala na sir sa isip. beneficiary ka nung petrolyo, dapat may paggagamitan ka po nung petrolyo, yung fuel assistance. Kaya sa ilalim ng, guidelines natin dapat, registered fisherfolk, may motorized bangka, na paggagamitan po ng petrolyo, Cheryl. At sinasabi nga natin municipal fisherfolk ito na ano po, nanggagaling sa fifth class, municipality. Ano po ang mensahe nyo sa mga mangingisda na patuloy na nag-aabang ng tulong hanggang mahal pa rin ang presyo ng krudo? Yes, naiintindihan po natin ang sentimento ng ating mga mangingisda habang kinakaharap po ninyo ang krisis na ito, ang hamon na ito, kasiguruhan lamang, nagbibigay tayo ng kasiguruhan sa ating mga mangingisda na patuloy po magsusumikap ang, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na maipaabot po sa inyo ang tulong na kinakailangan po ninyo at sama-sama po nating haharapin itong hamon na ito. Marami pong salamat sa inyong oras, BFAR spokesperson Nazario Briguera.